Hello mga kabady! Welcome back sa aking YouTube channel. At tayo ngayon ay panibagong reaction dito sa naging live ni Dr. Love at about ito yung usapin niya sa kay Red Zayn tsaka kay sa Team Warak. Kaya wag na natin patagalin mga kabady. Kaya tara, let's go! Kumita naman yung tao. Nangaaway sila, puro kung ano nang sinasabi. Kala mo mga perfecto. Kaya nga nagla-live yung tao para kumita, hindi yung pasukin yung para guluhin. Paano yung tao kikita niyan? Eh, inaaway niyo lahat mga tao nagpupunta. Siyempre, kailangan din yung tao kumita, may pamilya yan. Oo nga daw, nagla-live daw si Pulang Uod mga kabady, pinapasukan at inaaway daw. Alam mo kasi Dr. Love, ganito kasi yun. Explain ko sa'yo ha. Hindi ka naman naawayin kung tama din yung ginagawa mo. Pero katulad niyan, na malinaw naman na kapag nagla-live si Red Zayn, may mga nabibitawan siya na kung saan kasiraan ng isang tao. At may mga dagdag siyang usapin. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao na may mga tao talagang papasok para awayin siya. Kasi nga, may nakita silang dahilan eh. So katulad niyan, na nagla-live si Red Zayn para kumita, aawayin man siya dyan or hindi, talagang kikita naman siya dyan. Pero continue pa natin mga kabady yung sinasabi niya dito. Puro kayo, Hadjan Noraywe Ahmad. Nag-in na si Manila Pisa sa Maria, Ma'am Emerald at Riyadh, ako yung lugar na yun ay bata siya. Babata yun. Nakipagtalo ko dahil sinabi niya siyang budol. Sabi niya sa akin, bubuda ako, binalik ko sa kanya ang sinabi niya. Tapos hide niya ako. Marunong pala sila mang-hide. Napipiko na pala sila. Eh, di ba yan din yung gawain mo? Kapag hindi mo nagustuhan yung comments ng tao, di ba nang-hide ka din? Ayan ka na naman, puro ka na naman pangpuna sa kung ano ginagawa ng ibang tao. Pero hindi mo naiisip na ganun din yung gawain mo. Nako. Support team Guapa Mona Lisa. Sa totoo, nakipagtalo ako. Just to do so. Bakit sila nang-hide? Akala ko sa katotohanan sila, bakit sila mga-hide? Maritis ko rin, sa totoo lang, mahirap yung naawa din ako kay Rizin kasi konti nga lang nagpapakulay. Pinasok niyo pa ng mga baser kayo. Eh, huwag sana kung kayo lahat ni Morak pinapakulayan niyo yung tao. Kaya nagjijikas kay Rizin para pamilya. Kaya sabi niya, dapat mga timura kayo, pagpapasok kayo sa live ni Red Zayn, dapat magpalipad kayo, huwag kayong mangbash, huwag kayong mangaway. Dahil yan na lang pinagkikitaan ni Red Zayn, inaaway niyo pa, hindi pa nagpapalipad. Wala na nga upload yung tao. Wala na upload yung tao. Live na nga. Paano siya walang may upload? Hindi naman siya naghahanap ng paraan kung paano siya makakontent para makapag-upload siya. Paano siya hindi makapag-upload? Dahil hindi na niya mabanatan yung kalingap. Dahil may ikakaso sa kanya. Kasi kung hindi pa yan umaksyon si Kuya Bal, panigurado hanggang ngayon, bugbog pa din yung kalingap sa content ninyo para kasiraan nila. So yan ang pala yung para sa katahimikan ninyo, yung masampahan kayo ng kaso. At aksyonan kayo ng legal para na manahimik kayo. Ngayon, yan na yung patunay mga kabady na kung wala yung kalingap, wala silang may content. So yan na yung ginagawa nila. Puro paninira sa kalingap para lang may content sila, para lang may pagkitaan sila. Ang pag-asa niya. Tapos pag pinasok niyo, nanggugulo kayo. Magkaroon naman sana kayo ng delikadisa mga Timorak. At sabi niya, magkaroon naman sana kayo ng delikadisa mga Timorak. Ang tanong, Dok, ang lakas mong magpayo. Ang tanong, kailan nyo ba nagkaroon ng delikadisa din sa kalingap? Nung pagkatapos kang harapin ni Kuya Kindred sa ni Kuya Mel, kaya ka nagkaroon ng delikadisa na kung saan pumalag sila sa hamon mo dito sa live. Kailangan ba? Kailangan ba pagtagpuin kayo ng panahon para lang magkaroon ka ng delikadisa? Alam mo kasi, kaya ako natatawa. Kasi puro kapayo ngayon na kung saan yan din yung gawain mo. Pambihira ka, Dr. Love. Gulo kayo. Magkaroon naman sana kayo ng delikadisa mga Timorak. Sinabi ko kay Rizin, lisan niyo lang lahat ng jacket para hindi sa sinabihan, may kinakampihan. Oo, mas maganda siguro, tagal na lang siguro.
Hi, Dr. Love. Hi, everyone. Mike TV Live. Mahina yung buhay yan ni... Bahay yan ni... Harap. Hindi po, kay Ritsin po. Kay Ritsin po. Kailangan ng tao yung... Alam nyo ba, buhay namin dito, pakulay lang. Yun na lang ang nagkasource na income namin. Tapos, ginagawa nyo, papasok kayo sa live ni Ritsin. Nanggugulo kayo. Narinig yung mga kabady. Alam nyo ba, yan na lang yung pinagkikitaan nila daw. Yung mga pakulay. Kaya dahil sa Teamwork, nasisira yung life. Dahil sa pangbabash. Kaya nasasabi ni Dr. Love, na kapag papasok kayo, magpakulay naman kayo daw, Teamwork. Yeah, kasi para may kikitain sila. Pabira to. Alam mo kasi, kung may pamilya ka, at kung may delikadisa ka talaga, huwag kang umasa dito sa social media. Maghanap ka ng trabaho ng matino at doon ka magpagod. Hindi yung dito sa social media. Nagagawa-gawa kayo ng issue, kasiraan ng ibang tao para mapagkitaan nyo sila at aasa kayo sa puro palipad ng ibang tao. Sa ganyang sitwasyon, lalo na nagkakabukingan na, alam na yung mga galawan ninyo. Sino pang mga tao ang magpapalipad sa inyo na para ikabuhay ninyo? Na kung saan malinaw naman na kung ano yung pinagagawa ninyo. Tinulungan na kayo ng kalingap. Kinalaban nyo pa. Ngayon, nag-e-expect kayo, napapaliparan pa kayo? Nagising na yung mga tao sa ano tawag dito? Mga kabuangan nyo. Tapos sasabihin mo na dito na lang kayo umaasa sa pagkakakitaan. Bakit hindi kayo maghanap ng trabaho? Ang lalaki naman ng katawan ninyo. Maghanap kayo ng trabaho. Hindi yung dito kayo aasa, haharap kayo sa live, may itapik lang kayo, maninira kayo ng ibang tao, gagawa-gawa kayo ng issue para sa kasiraan nila, para lang may mapalipad sa inyo na para lang masabi ninyo na nasa tama kayo, kahit na alam ninyong mali kayo. Ano mangyari sa buhay ni Ritsin? Ano daw mangyari sa buhay ni Ritsin? Wala. Ano i-expect mong mangyayari sa buhay niya? Kung puro kasinungalingan mga pinagsasabi niya at puro din kasiraan ng ibang tao pinagsasabi niya. Ano ba pwedeng mangyari? Ikakaganda ba ng buhay niya sa ganyang gawain niya? Nag-e-expect ka? Nayayaman siya sa mga pinagagawa niya na mali naman? Walang yumayaman, Dok, sa ganyang style na pamumuhay. Alam niyo kasi yung social media dito, kung hindi pa talaga totally stable kayo, maghanap kayo ng trabaho. Lalaki kayong tao. Kayo yung padre di pamilya at kayo yung pundasyon ng pamilya para sa financial support. Pero anong ginagawa ninyo? Inaasa nyo yung pangkabuhayan nyo dito sa tao sa social media na kung saan pinaghirapan din nila yung pera na yan at hindi sa lahat ng panahon, kung kailangan nyo ng pera, andyan sila para bigyan din kayo. Bibigyan nyo ba yung... May estudyante siya, may kolehiyo, mayroon pang high school, may dalawa pang elementary. Tapos pupuntahan nyo si Ritsin, puro kayo nagbartagol kayo, nangaaway kayo. Diba? Yan yung sabi niya na may kolehiyo daw si Red Zane, may high school pa, may dalawang elementary pa. Sa kanyang sitwasyon, kung gusto niya palang kumita, bakit hindi siya gumawa ng tama? Bakit hindi niya itama kung ano yung mga pagkakamali niya? Hindi yun, dito na nga lang siya kumikita. Siya din mismong sumisira sa image niya. Siya din ang sumisira sa reputasyon niya sa mga tao. Ano yung expectarin mo? Lalo na may college siya, may high school, may elementary pa. Masakit-sakit yun sa bulsa. Dapat, kung yan pala yung iniisip ninyo, yung buhay na kung anong meron si Red Zane, at ito na lang yung pinagkikitaan niya, dapat gumawa kayo ng tama. Yung makabuluhan na mapupulutan ng aral ng mga tao, hindi yung kasiraan ng tao. Tapos ngayon na pinapasok kayo ng mga antay sa inyo, magrereklamo kayo. Masisisi niyo ba yung mga taong yan kung bakit kayo ginaganyan ngayon? Dahil nagising na sila sa katotohanan sa mga pinagagawa ninyo. Okay sana kung puro kayo nagpapakulay kayo kasi para maganda naman yung live ng tao. Okay sana kung magpapalipad kayo kasi okay naman yung live ng tao. Antay nga sa inyo Against nga sa inyo. Nag-e-expect pa kayo na paliparan kayo ng mga taong may galit sa inyo? Sinong tanga? Sinong mas tanga sa inyo na galit ka na sa tao, magpapalipad ka pa? Magagastos ka pa ng pera mo, magpapalabas ka pa ng pera mo, kahit alam mong galit ka na sa tao? Ano expectarin ninyo? Kada live ninyo, may taga-suporta sa inyo, may makukuhanan kayo pang bigas ninyo, katasan ninyo. Yan yung sinasabi, na yung buhay dito sa social media, hindi permanente. Lahat ay temporary. Hindi mo pwede iasa at hindi mo pwede iasa dito yung pangangailangan mo sa social media sa mga tao. Sila, nagtatrabaho sila. Ilang linggo yan sila nagtatrabaho, nagpagod, nagpuyat. Ilang beses ba sila nagsasahod? Twice a month, once a month.
Tapos ano pa kayo, makipagsiksik pa kayo sa financial na sistema nila. Ang lalaki ng mga katawan nyo eh. Bakit hindi niya pagtrabahuan yan? Nasa tamang edad naman na kayo para makapaghanap kayo ng trabaho ninyo. Magsariling diskarte kayo. Huwag niyong iasa dito sa dahil may mga sponsor kayo. Hindi sa lahat ng oras yung sponsor nyo andyan lang palagi sa inyo na kaya kayong bigyan. May mga sarili din yan silang paggagastusan sa pera nila. Hindi kayo nahihiya. Ang lalaki ng mga katawan ninyo. Dito kayo aasa sa puro palipad. Para lang may mapagkikitaan kayo. Maganda naman yung live ng tao. Pinapasok nyo. Pinipilit nyo teamwork yung inyo kahit mali kayo. Hindi nyo pwedeng ipilit yung inyo. Timbarak, pinipilit daw yung mali kahit hindi na daw. So, di ba ganyan ka din, Tok, eh? Gawain nyo din kasi ngayon, yung mga ginagawa nyo sa sa kalingap, yan nga ang sabi ko dati, di ba? Kung ano man yung ginawa mong kasamaan sa ibang tao, hindi man sila makabalik sa kung ano yung ginawa mo, pero alalahanin mo, libo-libo at milyon-milyon pa yung mga taong nasa paligid mo na which is, kung ano yung ginawa mo dun sa isang tao, may tendency na pwede nila gawin din yan sa inyo. Yan na yung balik ng karma sa inyo. Hindi man ang kalingap nakagawa sa inyo kung ano yung ginawa ninyo, pero yung mga tao na nagising na at nakita na kung ano yung tunay ninyong hangarin dito sa social media, binabalik na sa inyo. Yan na yung tinatawag na karma. Mananatili at Team Guwapa, si Dr. lang, founder pa rin ng Guwapa, kahit anong gawin nyo. Mananatili pa ding Team Guwapa kasi siya naman daw yung founder. Natural, ikaw naman talaga, mananatili yan kung ikaw din mismo ay pag-iingatan mo din yung mga kasamahan mo dyan sa Team Guwapa. Sa totoo lang, kasi ikaw yung nagtayo dyan eh. Mawala man yung mga member mo dyan, dahil ikaw yung founder, talagang mananatili. Kasi ikaw yan eh. Ikaw yung gumawa yan, ikaw yung founder dyan. Hindi mawawala yan. Hindi na yan mabura yung tatak na Team Guwapa na ikaw yung founder. Ikaw at ikaw pa din magbibit-bit niyan. Kung maging baser man kayo, wala din. Tapos pagkano kayo? Kawawa, si Roya Ritchie, mga Teamwork, maawa naman kayo nga Ritchie, puro gulo gusto nyo. May nag-comment, maawa naman kayo Team Warak kay Red Zane. Mga kabady, hindi natin alam kung ano din yung ugat ng kung bakit ganyan yung Team Warak kay Red Zane. No? Pero sa palagay ko naman, hindi naman sila gaganyanin ng Team Warak kung tama yung ginagawa nila. Pero dahil nga sa ganyang sitwasyon na mainit ngayon, at ginaganyan siya, may dahilan yan. May dahilan yan sila kung bakit sila pumapasok sa live ni Red Zane para guluhin. Bago na tayo, guys. Wala. Sabi niya, pakinggan yung mga kabady. Kawawa, si Roya Ritchie, mga Teamwork, maawa naman kayo nga Ritchie, puro gulo gusto nyo. Pakinggan niyo sasabihin niya. Bago na tayo, guys. Wala na tayo sa panahon na nagkipag-away tayo, nakipagpadagulan. Nandito na tayo sa panahon na kailangan na namin magtrabaho at kumita. Pakinggan natin ulit. Anong sabi niya? Wala na tayo sa panahon na nagkipag-away kayo. Kawawa, si Roya Ritchie, mga Teamwork, maawa naman kayo nga Ritchie, puro gulo gusto nyo. Pagbago na tayo, guys. Sabi niya, magbago na tayo guys. Ngayon mo naisip dahil may posibilidad na may kaso ka. Pero dati nung hindi pa nag-action yung Kalingap, hindi mo pa naisip na magbago ng buhay. Ngayon, mananawagan ka na magbagong buhay na kayo ngayon. Wala na tayo sa panahon na nagkipag-away tayo, nakipagpadagulan. Wala na tayo sa panahon na nakikipag-away at nakikipagbardagulan dahil may kaso ka na. Kung hindi ka kinasuhan, hindi ka nagbago, pambihira ang tao ka. Ang ganda yung sabi niya. Magbago na tayo guys. Wala na tayo sa panahon ng makikipag-away at makikipagbardagulan. Dahil may kaso siya. Dito na tayo sa panahon na kailangan na namin magtrabaho at kumita. Hello, Tita Dibi. Nasa panahon na daw sila na magtrabaho para kumita. Anong trabaho, Dok? Ang mag-live at mag-antay ng palipad at pa-Gcash ng ibang tao? Yan ba yung trabaho na gugustuhin mong mangyari? Mamintuan. Kailangan na namin magtrabaho at kumita. Hindi yung ipapairal yung inyo. Hindi yung ipapairal niyo yung inyo. Yan yung sinasabi, Dok. Na hindi lahat ng kung ano yung opinion at saloobin natin, pare-parehas sa maging sa saloobin ng mga taong nakapaligid sa atin. May mga kanya-kanya tayong saloobin. May mga kanya-kanya tayong emotion na kung saan hindi natin pwede ma-please na kung ano man yung meron tayo,
parehas din sila sa kung ano meron tayo. Hindi ganon. May mga taong ayaw sa'yo. Katulad yan, may mga taong gusto ka. May mga taong may ayaw sa'yo. So, ganun lang yun. Pero yung sabihin mo na ano tawag dito? Na ganyan yung mga binibitawan mong salita. Katulad mo, may sarili ka ding emosyon eh. May sarili ka ding opinion. So, dati ganyan din yung gawain mo. Ngayon, ikaw na ngayon yung nagpapayo. Ikaw na ngayon nagpapaalala na kung saan may kaso ka na. Ganyan yung totoo doon. Magkaroon naman kayo kahiyan at awa na para kay Lindsay. Kailan? Ang sabi niya, nananawagan, magkaroon naman kayo ng hiya. Ulitin natin mga kabady. Hilotid at hindi pamintuan. Kailangan na namin magtrabaho at kumita. Hindi yung ipapairal yung inyo. Magkaroon naman kayo kahiyan at awa na para kay Lindsay. Magkaroon naman kayo ng hiya at awa para kay Red Zane. Ang tanong, sa ginawa nyo ba sa mga taong inagrabyado ninyo nung panahon na hindi pa kayo na-aksyonan na kasuhan? May kahihiyan ba kayo? At naawa ba kayo sa mga tao na pwede niyong masagasaan? Yan ang tanong dyan. Ngayon, nagpiplis ka na magkaroon ng hiya yung mga nagbabanat sa inyo, ang Team Warak, at sana magkaroon ng awa. Nung panahon, nung hindi pa kayo na-aksyonan ni Kuya Val, naisip mo ba yan na bigyan din sila ng kahihiyan at bigyan din sila ng awa na kung saan natulungan ka ng tao na yan? Di ba hindi mo din naisip yan? Dahil nga, yung intention mo ay sirain at pabagsakin ng Kalingap na kung saan pati yung negosyo nilang kape, dinamay mo pa, di ba? Ngayon, mananawagan ka na sana magkaroon sila ng hiya at awa kay Red Zane. Sa palagay mo, sa ganyang sitwasyon, sa ganyan na pangyayari, may hiya pang maiisip yung tao at awa? Dahil din mga sa pinagagawa ninyo? Yan na yung naging bunga sa mga kasamaan na ginawa ninyo. Ngayon, inaani nyo na. Na kung saan, yung inaani nyo, inaayawan nyo na. Kasi kung hindi nyo tinanim yan, hindi magbubunga yan, yan yung sinasabi ko. Yung ampalaya, pagkain yan, hindi yan inuugali. Kayo din yung naglagay sa sitwasyon yung ganyan eh. Kasi nung umpisa pa lang, kung nakapag-isip ka din sana ng kahihiyan at awa sa kapwa mo kasi tao ka din, hindi kayo gaganyanin din ng mga tao sa paligid ninyo. Sa palagay mo, kung wala silang dahilan, gaganyanin ba kayo? Kayo din yung nagbigay ng dahilan para ganyanin kayo ng tao. Kayo kahiyan at awa na para kay Lindsay. Kailangan ni Lindsay yun eh. Kailangan daw ni Red Zane ng awa. Ang tanong sa'yo, hindi ka ba mas nangangailangan ng awa, lalo na't sa'yo lahat yung bagsak? Mas iniisip mo yung kapakanan ni Red Zane kaysa sa sarili mo na kung saan sa'yo lahat yung bagsak dyan? Kanya ng views. Tapos puro kay gulo. Pupuntahan yun, ang gugulo kayo. Di ba? Pero ito, papasok sila doon, puro doklat-doklat. Siyempre kami mga team guwapa, pagtanggol ka, tapos grabe mga sinasabi nila. Mga harsh ang sinasabi nyo. Bakit kilala nyo ako, Team Warak? Kilala nyo buhay ko? Kabisado nyo lahat ginagawa ko araw-araw? Para Hindi mo pwedeng masabi na bakit kilala nyo ba ako, kabisado nyo ba yung buhay ko araw-araw, yung galaw ko araw-araw. Hindi mo sila masisisi kasi dito ka sa social media eh. Araw-araw nagla-live ka, araw-araw nagbibitaw ka ng mga salita. Alam nyo kasi, sa kung ano yung image natin dito sa social media, reflection yan kung ano tayo sa pagkatao natin sa likod ng kamera. Katulad nito, yung ginagawa mo, magla-live ka, maghahamon ka, magyayabang ka, ano, yan yung mga nakikita ng karamihang tao dito. Ano i-expectarin mo na iisipin sa'yo ng tao sa magiging image mo likod ng kamera? Mabait ka ba? Mabuti kang tao sa ganyang pinapakita mo? Hindi mo yan masisisi yung mga tao kung bakit ganyan sila mag-judge sa'yo ngayon dahil din yan sa kung paano mo ipakita yung pag-uugali mo dito sa social media. Kung hindi mo lang din sana pinapakita yung pag-uugali mong kahayupan, kababuyan din dito, hindi ka sana pag-isipan ng mga masasama ng mga taong yan. Pero ikaw din mismo ang nagpapakita kung anong klaseng tao ka, hindi basihan yung araw-araw kung ano yung kilos mo dyan sa kung anong pinapakita mo dito sa social media. Katulad niyan, ayaw mo pala na balahurain ka, ayaw mo pala na bastusin ka, dapat umpisa pa lang. Dito ka sa social media, naka-public to, dapat yung pinapakita mo, yung kabutihan. Hindi yung pinapakita mo, yung kabastusan at kung paano ka mang bastos sa kapwa mo, tapos nag-i-expect ka na
mabuti yung magiging image mo sa mga taong nakakapanood sa'yo? Dapat naisip mo yan noon pa. Bago ka nagbitaw ng salita ngayon na kung saan nahuhusgahan ka ng mga tao dahil din sa mga pinapakita mo. Kung sino ka sa harap ng kamera at ano yung pinapakita mo, maging maingat ka. Kasi yung mga tao dito, tamang masidlang yan sa kung anong merong pinapakita ka. Sa palagay mo, kung hindi ka ba nagpapakita ng kabastusan, kuhusgahan ka ng tao na bastos ka? May dahilan ka pa na sagutin sila na bakit mo kuhusgahan ng ganyan? Nakita mo ba ako, naging ganito ako? Pero hindi eh. Maraming beses yung mga tao nakakita kung paano ka maging balasuba sa kapwa mo, kung paano ka magbastos sa kapwa mo. So sa ganyan pinapakita mo, huwag ka mag-expect na maganda yung magiging reflection mo between sa harap ng kamera at sa likod ng kamera. Kasi ikaw mismo ang nagpapakita dyan kung anong klaseng image meron ka eh. Katulad yan dito sa social media, nagla-live ka, nagbabastos ka, nang babalahura ka. Ano expect rin ng tao sa'yo kapag nakasalubong ka niya? Nag-expect ka na respetuhin ka pa sa ganyan? So hanggang dito na lang mga kabady yung ating reaksyon at natatawa lang ako sa mga pinagsasabi niya at talagang kinokontra niya yung Team Warak dahil nga sa pagpasok ng Team Warak sa live ni Rizade at nanggugulo daw. Pero hindi din naman natin alam kung ano yung punot dulo sa kanila doon. Pero may dahilan din naman yan siguro sila para ganyanin nila yung tao. So hanggang dito na lang mga kabady, ingat ang lahat, God bless at to God be the glory sa ating lahat. Bye.